Mayong aga sa inyo sa sining buntagon kaga salamat sa Dios liwat maka pamalandong kita sa iyang pulong kaga salamat mga abyan mga utod sa Ginoo nga naga padayon kamo nga kada aga gila himo naton ini nga pagpamalandong kaga gabay pa nga liwat nga Dios nagapakamayo sa aton kaga salamat sa Dios sa pagpahuway naton na ginaampingan kita sa Ginoo, na ginaproteksyonan kita sa Dios. So lain naman nga pribileyo nga tingog kita sa pagpamalandong sang pulong sa Dios. Sa sini nga programa naton, My Peace, nga ini online devotional hour kada aga. Sa aton man nga mga viewers, no, subong kung may naka-online kag mga members na to sa Light and Life Christian Church kag sasaga sa Evangelical Church. If you happen nga sa sining aga nakadungan ka mo bugtaw sa akon kag makadungan kita sa pagpamalandong. Now if you have some prayer request, kung may mga palangamuyuanan kamo or any concerns, pwede gid ninyo nga ma-comments below agud nga aton man mapangamuyuan sa sining aga. Okay? So, if you have concerns and if you have prayer request, pwede gid ka mo nga maka-comments, no? Para aton man mabasa sa sining atinion. Okay, sa sining gayunan, pamalandong na kita sa pulong sa Dios sa aton mga Bibles dira, kag aton mga notes or whatever na inyo himuon sa sining pagpamalandong. Now, sa siningaga ang aton nga pamalandungan, liwat ini makuha sa aton nga material nga Our Daily Bread. You can check on their website sang odb.org kag madamo pagid dira mga abyan kag mga utod sa Ginoo nga mga devotional lessons nga inyo man nga makahatag encouragement sa aton. No? Sa siningaga magabasa kita verse sa aton pamalandungan sa sining kabuntagon. Nagasilbiri, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. That is found in Romans chapter 12, verse 1. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. Ang aton title sa aton pamalandungan sa sining atinion nagasiling, The Tipping Point, which is written by Joe Stower. So, siya ang nagasulat sini, kag ini nga butang akon pagbasahon para sa inyo. Now, antes kita pamalandong sa sining verses, aton basahon tanay, no? Sa sining aga, then we will have a word of prayer. Okay? So the verses natin basahon in Romans chapter 12, verses 1 to 3. Romans chapter 12, verses 1 to 3. Nagasiling diri. Verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. In verse 3, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So by this time, we will have a word of prayer antes kita pamalandong sa sining iyang apollo. Shall we bow our head and close our eyes? Let us come to God in prayer. Let's pray. Father God, we thank you sa sining katahom o Dios, sa sining nga aga may ginhatag mo sa amon. Salamat Ginoo sa blessing throughout the kahapon Ginoo. Thank God for the blessing yesterday. Throughout the day, O God, you protect us and you bless us.
Kabisan pa sa gabi, O Dios, daw nagaprotektar ka sa amon, sa pagpahuway namon, O Dios, kagabi, salamat Ginoo, na gintagaan mo kami sa maayong nga katulogon. We thank you, God, for ara ikaw, walang ika biya sa amon, O Dios. O nga helpless kami, Lord, thank you for your help na ara gidayon ng Ginoo in time of need. Kag sa amon karon nga pagpamalandong sa imong nga pulong, I pray, O Lord, na sa diin ikaw pakigambal sa amon gamita ini nga material nga amon karon nga pamalandungan, O Dios, nga imong nga pulong mangin outline namon. Thank you, Amay, sa sining nga pribileyo sa pagpamalandong sa imong nga pulong. Sa ngalan ni Jesus, O Dios, nagapalapit kami sa imo sa sining kaagahon. Amen. Amen. Na magapadayon kita na akong basahon sa sining tinion diri sa aton na material sa our daily bread naton na lesson, the tipping point. Nagasiling diri in his book, The Tipping Point, Malcolm Gladwell, ini siya nga tao ni siya, bantog ni siya nga manugsulat, especially sa mga business area, no? Si Malcolm Gladwell. Now, sa iyang libro na ginasulat, gina-title The Tipping Point, he observes, yan panilagan, that struggling businesses are often turned around by one key decision. Na naga-struggle nga business, nagliwat, tungod lang sini, nga may desisyon sila na ginahimo. Many once foundering companies are now thriving and successful. Why? Because of a choice that became the tipping point. Though ang tipping point is somewhat like turning point. Nasa diin struggling, nasa diin ang ilang nga business, masiling na ton na hindi maayo ang result. But when they come to the point na they decide to change something or a turning point, which is called the tipping point, nangin successful, nangin maayuhan ang ilang business. Now, although targeted to those in business management, iningal book na mga principles ini regarding paano mag-success, mga successful sa business, although it's targeted to those in business management. Listen to this one, this is good. The principle also applies to those who are committed to advancing the cause of Christ. Mga biyanotod sa Diyos. Although this book was written sa mga businessmen, sa business area, but this is also applicable sa aton. In what sense? Nga yung mga tao nga committed, nga mag-advance, nga maayuhan pagid ang imo nga pagpangalagad tungod sa kausa ni Kristo Jesus. This principle of tipping point, turning point, decision time, abyan utod sa Dios mangin matuod man sa aton nga kabuhi. Now, nagapadayon. Sometimes we find ourselves up against a wall, struggling with a decision or a situation. Though nakatapit na kita sa dingding na wala na kita mahimo, you have to decide. Sometimes you struggle for a decision. The next lesson says that threatens to cripple our capacity for effective service to our King. Yes, that is really true. Sometimes we already push to the limit, push against the wall, wherein nag-threaten sa aton na makripple, baga sa ano bala ng cripple, daw hindi nakakagiho maayo. Mabudlayan na ikaw. Ang imong kapasidad, ang imong kakayahan na supposed to be mangin efektibo pakaabyan utol sa Dios, sa pagalagdan sa Dios. Sometimes things matabuin na sa aton. Decision.
turning point, tipping point. We have to decide for something. It's at those critical junctures that we can make a what? A tipping point. Decisions to turn things around. Abihan natin sa just like this one. Sabong. Limitado ang atong kiho because still ari kita sa aton quarantine naton na tinion. Still we are on the quarantine period. So, ano ba lang? Kung mo kay quarantine, hindi na lang ko magpadayong pagkalagad sa Diyos. Kasi nangilimitado na ko. Hindi na lang ko magsimba. No, sir. No, ma'am. Me as your pastor, make a tipping point. Decide for this online conversation. Decide for this online teaching. Decide for this online devotional. This is a tipping point. This is a turning point wherein I can communicate sa pulong sa Diyos dira sa inyo. You yourself also, dira sa imong napanimalay, dira kung diin ka man, decide for a tipping point, just like this one, turning point, na sa diin mangin epektibo pa ikaw. Sometimes, na duot na kita sa dingding, na wala kita mahimo. No, sir. No, ma'am. No? Sa siningaga, I encourage you to make a tipping point, to make a decision wherein you will become more effective sa pagalagdan sa Diyos. The decision, surrendering your will and heart to God. That's the difference right there. It is not limitado na resources. It is not the circumstances that surrounds you, but it is your heart. It is your will na isurrender mo sa Diyos. Someone has said, if there is a will, there is a way. Di ba? Kung may ara kabubuton, may ara gidya pa maagi. So, tangay sini. Ngita ta pamagi na makakommunicate ako sa inyo pag sini nga online devotional hour. So, with this, abyan, utod sa Ginoo aton malantaw, it's just a matter of decision. Matter of decision. James chapter 4, verse 7 says, submit to God. That's the very thing, basic na himuon naton, is our submission to God. And Romans chapter 12, verse 1 tells us, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. So si James ay encourage sa aton na aton tugyan ang aton kaugalinon ngadto sa Dios. While si Paul nag-encourage sa aton na itugyan man naton ang aton kabuhi ngadto sa Ginoo. Be willing to sacrifice your agenda for His greater purpose. So abihan na mo na encouragement ko sa imo sa singaga. Abi willing ikaw na magpanugyan sang imo nga sang imo nga agenda ngadto sa Dios. Kag be willing na magsakripisyo sa sina nga mga butang. Just like this one, man Noah. What if Noah had told God, I don't do boats? So kasi sa Dios, Noah, you make an ark. Kasi nga si Noah, Lord, never in my life nagahimo ako barko. Huwag ko gahimo barko, Lord. It's not my job. It's not my work. But Noah decided to follow God. What if Joseph had not forgiven his brothers and failed to protect them from the life-threatening famine? Ano ayhan kung si Joseph? Wala niya kumitar ang iyang kagalingon. Nag-follow sa Ginoo. Ano ayhan matabo sa mga kauturan niya? Or what if Jesus had refused to die on the cross? Ano ayhan si Jesus? Kung si Jesus nahiya mismo, ang wala nag-decide kag nagatugyan siyang kagalingon para sa imo kag para sa akon. Mga abyan utod sa Dios. Kung si Jesus sakto lang na tao sa sining kalibutan,
sakto lang naghimo milagro sa sining kalibutan, sakto lang nagpang-ayo sa mga masakito, naghimuno sa panginanglanon, kag wala siya nag-decide nga magpakamatay siya sa cross sa Kalbaryo, abyan utod sa Dios. Kung mapatay kita, peligro ang atong kalag magtadto sa impyerno. Pero salamat nga si Ginoong Hesus, He decided to die. Nagpakamatay siya para sal'i sa imong lugar, kag sa akong nga lugar. Busa maghinulsol ka sa imong kasalanan. Bato na si Jesus sulod sa imong tagipuson. Himoa siya nga imong personal nga manuluwas. Tuhoy nga iyang pagpakamatay, paglubong, pagbanhaw dito sa lulubngan, mga abyanuton sa Dios, amo ina ang makaluwas sa imo. Pangamuyo ka sa Ginoo, magsiling Ginoo, nagatuo ako sina, luwa sa ako. Abyanuton sa Dios, luwason kaniya. So amo ina ang rason nga si Jesus mismo naghimo siya desisyon. A tipping point. Kag ina nga desisyon, bilog nga kalibutan, makabaton sang kaluwasan, ang maghinulsol silang kasalanan. Dala ikaw sa sinaabyan. Sina nga tipping point. Sina nga desisyon na ginhimo ni Kristo Jesus. So, surrender is the tipping point. When we make that choice, God can use us to do great things for Him. Wow, Amen. Ang ginawabiyan kung may desisyon na tayo moon, matugyan kita sa atong kabuhi, then dalag ko nga butang. Abi, hindi na lang ka magreklamo sa Diyos. Lord, waan man ko amo sini. Lord, hindi ko kabalos sini. I tell you what, first thing na himuon mo, surrender lang sa Diyos ang imong kabuhi. Pag inang kabuhi, tahatag mo sa Diyos, ang Ginoo mag-mold sina. Ang Ginoo magagamit sina. Pag inang kabuhi, ibalik mo sa Diyos, pag ina, gamiton sa Ginoo. So, amo niya ang itong reflection sa siniaga. So, ari, pamalandong sa imong kabuhi. Silindari, when you're facing decision, and it seems a daunting task, trust the Lord. Magabot na galing magdesisyon, kada mabudlay, how? Trust the Lord for true discernment. He'll give you wisdom if you ask. That is really true. So, kung ikaw daw nabudlayan, magsalig, kag maghimo desisyon, just trust the Lord. He will give you wisdom. So, abiyan na muna ibilin ko sa imo, utod sa Ginoo, I will leave you these thoughts to ponder for this whole day. Nga nagasiling, the closer we walk with God, the clearer we see His guidance. The closer we walk with God, just like this one, every day we have a devotional hour. And I would encourage you, himuon mo ini, personally, himuon mo ni adlaw-adlaw. Because the closer you walk with God, mas clear as crystal, ang iyang guidance sa imo. I do believe God is still talking sa mga tao. The closer you walk with God, ang Diyos makikambal sa imo. Kag ang iyang will, ang iyang kabubuton, iyang guidance, ipahayag sa imo. So let it be this drop, mabilin sa imong tagikuson, sa imong panghuna-huna sa sini nga adlaw. So gabay pa, abyan utod sa Dios, sini ang aton pagpamalandong sang pulong sa Dios, na bugayan ikaw, kag na a little bit may guidance ikaw, sa sini nga aga, so sa matang mga desisyon na aton pagahimoon. Okay? So, we will pray again. We will pray sa aton mga kabyanan kag ara sa panimalay nila. No? Pray for them na the Lord will give them more patience. No? Na tagaan sang pagpasensya sa Dios. A little bit may ara na kasanag na nakita naton for this i-left up ang quarantine. Ang aton mga tricycle drivers makabulubiyahe na, pero at least limitado gyapon, pero sige lang. And then ang aton mga iban na mga stores naton amat-amat na abri, no? So as I have said, hindi mangguro ni biglaan, amat-amat mangguro ni, no? So na jutay no may kasanag na, no? Ang ining aton na pag-left up sa quarantine. So continue to pray
continue to pray para sa mga tawhan naton. Pray sa aton nga government, no? Nga paano nila i-deal ini ang regarding sini nga mga problema. So pray sa aton nga president, sa aton mga governors naton, sa aton nga mayors, mga barangay captains naton, sa mga tanod naga-execute sini, sa mga department heads, sa nag-huling sa mga tao, and then pray man sa mga iban na nag-volunteer, no? Salamat sa Dios. And by the way, no, regarding sining balang magbuli kita, maghatag kita, and then damo ako nakita sa social media, dira sa Facebook, dira sa iban nga mga news nga nagapanghatag, ay may mag-encourage, nag-challenge sa ibang nga hatag man kamo. And nag-post ang Facebook, nag-post ilang pictures. And regarding that one, I am not so much na against na you post yourself, na nagpanghatag ka. Now, depende na sa imo if kung ang imo nga motibo para ikaw madayaw, mahimaya, well, God knows. But salamat nga nagpahibalo ikaw, salamat yung post mo. Why? Because for me to know and for me to pray para sa imo. Nga proteksyonan ka sa Dios because you are out there, nagapanagtag. So, damo ako pastor na mga kilala, damo ako mga friends nga nagapanagtag sila, gin-post nila. So, salamat. Continue doing so. Ipadayon pahibalo sa amon. Ipadayon pahibalo sa akon because by that, makapangamuyo ako sa imo. Nga more resources nga hatag sa Dios sa imo, and then more protection nga hatag sa Dios. I don't care kung anong motibo mo sina. It's up to you kung ang imong motibo. Really honest to God, to help, to bully, hindi agundayawon ikaw, and pretty sure that is your motive. Kag ang iban, nagasiling sila, hindi na dapat ipahibalo, sa sekreto lang. Hindi kaayo ko, stricto. Why? Kasi paano ko kamakahibalo? So, if your motive is to glorify God and to encourage, good ang iban ma-encourage na maghimo man sina. Why not nga hindi natin ipag-post dira abis sa social media? For me to continue to pray, for me to support you sa Ginoo sa silang ginahimo mo. Salamat sa Dios sa aton mga frontliners. Pray for them, for the doctors, for the nurses, for the policemen na ara sa nagigasumpong sa sini. Pray for them kasi naman ni sila mo, kapoy na ni sila. For a month, isa na kabulan nga di sila kapauli sila nga balay. It hurts my heart na nakakita ako dira sa social media nga ang bata nagdalagan ngadto sa amay. I'm sorry, sa policeman. Tungod kay ma-embrace unta ni ang bata pero sa amay nga palayo sa akon, hindi magpalapit ka sa akon. So abyan ka budlay na diyon nga ang bata maghakos sa imo, ginpapalayo mo kay para hindi siya malatnan, hindi siya makaano sa imo makalaton. So tungod sa sini nga kausa, damo nga mga feelings nga na-hurt tungod sa sini nga kausa nga magmaayuhan. So, buligay tatanan. Our frontliners, gintaya nila lang kabuhi dira, no? Sa sina nga paggalagdan. So, we ourselves nga ang aton mabulig, stay at home. You do that one. Para ini tanan aton mabuligan nga mauntat na ini nga klase nga virus. Okay? Aton mga pastor naton, pray for them. There are pastors nga ara sa guwa, nagapanagtag, salamat sa Dios sa ila. So, pangamuyuan naton sila. Okay? And then, be excited. Isa na lang ka Sunday, God willing. No? Isa na lang ka Sunday. And then, the next couple of Sundays, we will enjoy sa aton fellowship naton. Physically, no? Hindi lang sa cyber, hindi lang sa online, but physically, we will meet each other. Okay? So, sa sinintinion, I will pray. Kag by this time, dira man sa imong ginapungkuhan, sa imong ginapamatian, you can also pray with me. Okay? So, let us bow our heads and close our eyes. Shall we have a word of prayer? Lord, we thank you sa mga butang o Diyos kung ginhatag mo sa amon. Thank you, Amay, sa imong nga pulong. Thank you, Lord, for this lesson na nag-encourage sa amon that we will decide, O Lord, para sa kahimayaan sa imong ngalan. Lord, thank you na isa kadlaw Ginoo, you decide sa imong anak na imong ginpadala. Nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo
And thank you sa desisyon nga ginhimo ni Jesus. Nga siya, O Dios, nagtugihan siyang kabuhi. Kag salamat, Ginoo, nga kami man makadesay na sa di maghinulsol sa among kasalanan kag magbaton sa sila nga kaluwasan. Salamat, O Dios, sa kaluwasan na ginhatag mo sa amon. Lord God, we thank you for the tipping point na tungod sinamay, kadamo sa mga tao, nagliwat ang ilang kabuhi sa desisyon na ginhimo ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Lord, amuman in our end, tudloy kami to decide na mangin tipping point, na mangin more effective, na mangin mapuslanon kami, O Dios, sa imong hilikoton sa desisyon nga amon pagahimoon. I pray, O Lord, sa mga kaanakan mo, sa mga katawhan, sa mga Kristohanon, as they will make decision. Ginoo, naghangyo ko sa imo, nga giyahan mo sila, tudluan mo sila, O Lord. Kung ano bala, ipahayag mo sa ila ang imong kabubuton. We continue to pray sa amon mga pastors na nagapadayon sa hilikoton nila, O Dios. Kaangay sini, naga-online, agud amay makapakighambal sa imong katawhan. We do pray sa mga pastors ara sa Goa, O Dios, na nagabulig sa mga katawhan, nagapanagtag sa mga contacts. I pray, O Lord, na ikaw makaprotektar sa ila, maghahatag pusok sa ila. And also, we do pray sa mga frontliners namon. Continue to pray for them, O Lord, na ikaw maghahatag sa ila sa comfort. Halayo sila sa ilang panimalay. Lord, i-comfort sila. And I do pray man, O Dios, sa mga nurses, mga personal, ara sa hospital, Lord, nag-taker sa nagabalatian, pabakura sila, O Dios. Sa mga policemen, sa mga tanod na nag-execute sa sininga laws of quarantine, ikaw, Ginoo, mag-bless man sila, mag-protektar man sila. We do pray sa nagabalatian, continue ang imong healing, mangyayara completely sa ila, O Amay. Healing will be upon them, O Lord. And we also pray sa mga katawhan, Ginoo, nga still ara sila nga panimalay, nga sa din more patience nga yatag sa ila, more provisions sa their daily needs, sa ilang pagkaon. And Lord, I beg you, ikaw sa ila, Lord, mag-guide sa ila, Lord, sa insakto nga desisyon, mga blessings ang labot sa ilang kabuhi, kung paano nila inigamiton, O Dios. And Lord, tuguti nga sa diin, madali na lang na ma-left up ini nga quarantine. Kagliwag kami makabalik sa among pagtilipon physically. And thank you, Lord, sa sina nga light, sina nga hope, na imong ginhatag sa amon. Thank you, Lord, sa imong kaayo. So I do pray for the Christians around. I do pray, Amay, sa Light and Life Christian Church and also sa Gasa Evangelical Church. Mga miyembro, O Lord, na ikaw, Ginoo, maghahatag nila sa desisyon to be more effective sa imong nga hilikoton. So Lord, initanan, ginatugyan namon, ginapangabay, pagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Kag amen. So, mga abyan, dira sa imo nga kinapupuan, kung diin man ka nga parte sa imo nga balay, kung diin man ka nga lugar nga nagalantaw sini, naga-devotional upod sa aton, abi, padayon ka sa pagpangamuyo. Ha? Kung ano mga butang nga imo nga pangamuyuan. So, sa liwat, actually, makahimo ka prayer request, no? Makahatag ka sa akon prayer request. Kung ano luyag mo nga pangamuyuan, just comment below sa aton live streaming naton. Makakomentaryo ka lang dira nga, Pastor. And by the way, kung makahatag ka sa iyong prayer request, butang imo ngalan. Ha? Butangan mo ngalan, imo, kag kung sino nga ngalan, sino nga tao, and then ano nga item na buligan naton sa pagpangamuyo. Ha? Mabutang ka da ngalan, and then pray sa muni nga item ko nga pangamuyuan, no? Kung sino na nga tao. So, muna himuon mo para magbinuligay kita sa pagpangamuyo. Okay? So, sa aton mga abyan, no? Sa kay Ma'am Connie Mendoza, no? Ma'am, salamat. No? Thank you for watching. Salamat sa Dios. More blessing, Ma'am, dira sa inyong ministry sa Light and Life International Ministry sa Canada. So, thank you, Ma'am, sa imong pagkikupod, no? As you have a devotional hour with us. Good morning, diri sa Amon, kag I think good evening na guro dira sa inyo, there in Canada. So, thank you, Ma'am Connie, for watching. So, kung sino pa mga kauturan natin dira, salamat gid
sa inyong paglantaw kag pag-iupod sa aton sa sining devotional hour. So sa liwat, this is your pastor, Pastor Joshua Lapti from Light and Life Christian Church and Sagasa Evangelical Church. Thank you once again and have a blessed, successful morning or even this whole day. I love you.